Dalawa ang pumunta sa kaliwa. Yung dalawa naman ay pumunta sa kanan. At ang natirang dalawa ay umabante papunta sa main door ng villa. At pumwesto na sila sa designated locations nila. At naghintay na ng signal mula sa team leader nila. Team A in position, nasa main door. Team B in position, sa labas ng kusina. Team C in position, nasa may bintana tanaw ang second floor. Good, subject is in the shower. You are good to go. Sagot ng team leader. Kaya dahan-dahan nilang pinik yung lock ng pinto ng kusina at ng main door habang nagbabantay naman yung team C na bumaba si Rosana. Nung buksan na nila ang pinto, dahan-dahan silang pumasok. At nung nakapwesto na ang apat sa loob, sumunod na yung team C at pumasok na rin sila sa loob. Lumuhod sila sa sala at nag-usap sila. Team C, remain down here and watch while we are going upstairs to take care of the subject. Saad ng lead nila. Roger. Sagot nilang 5 at kumilos na ang 4 paakyat ng hagdanan habang nagbabantay naman yung 2 sa baba. Dahan-dahan silang naglakad sa mahabang hallway papunta sa kwarto ni Rosana. At nung narating na nila to, nagsignal ang leader nila na tignan ng iba pang kwarto dahil baka may mga tao pa sa loob. Kumilos na ang team B. Siniguro nila na walang tao sa 2 kwarto sa hallway. Nag-thumbs up sila para ipaalam na clear at walang tao. Kaya binuksan na ng dahan-dahan ng lead nila ang pintuan ng kwarto ni Rosana at narinig nila ang ingay ng tubig sa banyo. Tinuro ng lead nila ang kanyang mga mata at ang sahig na tumango naman ang team B at pumwesto na sila sa labas ng pinto ng kwarto para magbantay. Habang ang team A naman ay pumasok na sa loob ng kwarto. Pinigay ng lead ang armas niya sa kasamahan niya at hinugot niya ang sidearm niya. Pinahintay niya ang tauhan niya sa gitna ng kwarto para magbantay. Habang dahan-dahan naman siyang humahakbang papunta sa banyo. Lumuhod na muna siya at tumingin sa kanyang tauhan na tumango ito at tumingin sa may pinto. Nag-okay sign ng isa sa team B, kaya tumingin siya sa lead na malapit na sa pinto ng banyo. Roger, mahinang sagot ng lead. Kumilos na siya ng dahan-dahan at nakita niyang nakabukas na kaunti ang pintuan ng banyo at tinulak niya to ng dahan-dahan. Doon niya nakita sa loob ng shower ang target nila. Lumuhod siya. Tinuon ang baril na merong suppressor at kinalabit ang gatilyo. Sunod-sunod niya tong binaril na hindi man lang to sumigaw at nagpanik. Basta na lang tong natumba sa loob ng bathtub. Lead subject is down. Balita agad niya sa team leader nila na nasa loob ng truck. Great job! Sigaw ng team leader nila. Confirm kill. Dagdag ng team lead at tumayo na yung leader ng assault team at lumapit na siya sa shower. Samantalang sa labas ng kwarto, natutuwa ang team B sa narinig nila sa radyo. Hindi nila napansin ang taong nakatago sa gilid ng pinto at ang baril nitong nakatutok sa kanila. Nakita niyang nakatuon ang atensyon ng 2 sa loob ng kwarto, kaya nakakuha siya ng tiyempo at kinalabit niya ang gatilyo ng baril na meron ding suppressor at biglang natumba ang 2 nung tinamaan sila sa ulo. Lumabas agad si Rosana sa likod ng pintuan sa kwarto ni Ednalina at hinila ang isa na nakabulagta sa sahig dahil makikita to sa loob ng kwarto. Agad siyang sumandal sa gilid ng pinto. Sumilip siya ng dahan-dahan at nakita niya nga nakatalikod ang isa habang nakatingin naman sa banyo. Kaya binaril niya to sa ulo at natumba ito. Sabay patay niya ng ilaw sa kwarto at gumulong siya papunta sa gilid ng kama niya.
Shit! Narinig niyang sumigaw ang intruder na nasa banyo at lumabas ito. Kaya binaril niya to ng 3 beses sa dibdib at bumagsak to sa sahig. Nagmamadaling tumayo si Rosana papunta sa gilid ng pinto dahil alam niyang nakatawag na to sa kasamahan niya. Nakita niya ang bag sa likod ng isa sa intruder kaya kinapa niya ito. Nakapa niya ang 2 bagay na nakapagpangiti sa kanya. We are on our way. Narinig niya sa baba kaya tinanggal niya na ang pinang granada at binato niya to papunta sa hagdanan at tumakbo siya sa banyo. Narinig niyang sumabog ang 2 granada na nagulat din ang 3 nasa loob ng delivery truck. Lead! Tawag ng spotter na kinuha ng team leader ang armas niya. Pati na rin ang tech at lumabas sila ng truck. Let's go! Saad niya sa 2. Kaya tumakbo na silang 3 papunta sa villa. Samantala sa loob, nag-iingat na bumaba sa nasirang hagdanan si Rosana. At nakita niya ang isa pang nakadapa sa sahig. Buhay pa to, pero hindi na to makakatakas dahil naputol ang 2 paa nito. Nakita niya ang bakas ng dugo palabas ng main door, kaya tinutok niya ang baril niya sa ulo sa nakadapang intruder. Wag! Mahinang saad nito. Pero hindi naawa si Rosana at binaril niya to sa ulo. Sinundan niya ang bakas ng dugo palabas ng main door. Nakita niya ang gumagapang ang isa sa lupa at kita din niyang putol ang kaliwang paa nito. Lead! Tawag ng spotter na nasa kaliwa niya. Kaya huminto silang 3 na 45 meters ang layo nila sa villa. Nakita nila ang gumagapang nilang kasamahan. Lead! Saad ng tech. Nang nakita niya si Rosana sa loob ng villa, ihanda niyo ang mga armas niyo. Pag lumabas yan sa bahay, birahin niyo na. Saad ng team leader nila. Roger! Ang tanging nasabi ng spotter nung nakita to ng 2 na bumagsak na lang bigla sa lupa. Sir, saad ng tech. Shit! Saad naman ng team leader nung nakita niya ang kulay pulang nakailaw sa ulo ng tech niya. Sir, naputol na lang to nung tinamaan na to ng bala sa ulo at bumagsak siya sa lupa. Ha! Napasigaw ang team leader sa takot. Kaya umatras to palayo nang biglang tinamaan siya ng bala sa kaliwang hita niya. Kaya natumba siya sa lupa at nabitawan ng armas niya. Samantala, nakalabas na ng bahay si Rosana na nakatupis lang ito at inapakan niya sa likod ang isa sa pumasok sa villa. Binaril niya to sa ulo. Lumingon siya sa terrace at nakita niya na kinawayan lang siya ng sniper na nakapwesto doon. Naglakad si Rosana papunta sa team leader ng grupo na muling binaril ng sniper sa balikat kaya hindi na to nakatakas. Sir, tawag niya sa amo niyang nasa kabilang linya. Anong nangyayari dyan? Roberto! Sigaw ng matanda na nagpapanik na sila dahil pumalpak ang 5 taong plano nila. Sir, naputol na lang to nang biglang kinuha ni Rosana ang Bluetooth sa tenga niya at sinuot niya ito. Ang tanging saad ni Rosana at naghintay siya sa kabilang linya. Tahimik lang ang kabilang linya kaya hinintay ni Rosana na magsalita ang kung sino man ang kakausap sa kanya. Napalingon siya sa likod niya nang marinig niyang may taong papalapit sa kanya. Ako to, saad ng sniper na nasa balikat ng rifle niya. Tumingin siya sa team leader na nakadapa sa lupa habang nakaapak ang kanang paa ni Rosana sa likod niya. Tanging saad ni Rosana. Nang biglang may narinig siyang nagbubulungan sa kabilang linya.
At maya-maya lang, Rosana, narinig niya ang boses ng matanda. Alam kong ikaw yan, Rosana. Saad ng matanda. Narinig niyang umayos to ng upo sa upuan niya. Akala ko, akin na ang gabing to. Hindi talaga ako nagkakamaling kupkupin ka. Isa ka sa magagaling ko. Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon, Eduardo? Pagputol ni Rosana sa kanya na natahimik ang matanda. Ni anino o amoy ng sindikato ang lalapit sa akin o sa pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Paalala ni Rosana sa kanya. Natatandaan ko. Naaalala mo rin ba na wala pang buhay ang nakakalabas ng sindikatong ito? Alam ko, sagot ni Rosana. Kaya maghanda ka, Eduardo. Dagdag pa nito na natahimik ang matanda. Tinanggal na ni Rosana ang Bluetooth sa tenga niya at binagsak niya na to sa lupa. Binaril niya to na nagulat ang team leader na parang naiyak pa to sa takot. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng babae sa kanya. Tumingin sa kanya si Rosana at sinabi niya, hindi ako ang tipo ng tao na sumisira sa pangako ko. Napangiti ang babaeng sniper at tinutok ang rifle sa ulo ng team leader at binaril niya ito. Sabay silang naglakad pabalik sa villa at huminto si Rosana malapit lang sa taong binaril niya kanina. Kaya napatigil na rin ang babaeng kasama niya at tumingin sa kanya. Gusto ko ng manahimik. Gusto ko na ng kapayapaan. Saad ni Rosana. Kung ano man ang maging desisyon mo, nasa likod mo lang ako. Saad ng babae sa kanya na napangiti lamang si Rosana sa kanya. Nagsimula na silang maglakad pabalik sa villa at bago sila pumasok sa loob, isa lang ang paraan para makuha ko ang kapayapaan na yun. Saad ni Rosana. Ngumiti ang babae sa kanya na lumingon sa kanya si Rosana. Tama ka, amorosa. Saad ng babae sa kanya at pumasok na sila sa loob. Umakyat sila sa second floor at pumasok sa kwarto niya si Rosana para magbihis, habang yung babae naman ay nakabantay lang sa labas. Pagkatapos magbihis, pumasok sa banyo si Rosana at sumunod sa kanya ang babae. Inalis niya ang kortinang nakabalot sa katawan na nakahiga sa loob ng bathtub at nakita niya ang hinard niyang sindikato para patayin sila. Mabuti at naisipan kong dalhin yan dito. Saad ng babae sa kanya. Oo nga at least useful siya sa atin kahit patay na siya. Saad ni Rosana. Anong gagawin natin sa kanila? Tanong ng babae, ukol sa grupong napatay nila. Pwede kunin mo ang 3 sa labas at ipasok mo dito sa loob. Utos ni Rosana sa kanya. Masusunod. Sagot ng babae at agad na siyang lumabas. Pinahiga ni Rosana ang babaeng ginamit nilang pain sa kama at hinila niya ang 2 taong napatay niya palabas ng kwarto at hinulog niya ito sa nasirang hagdanan, pati na rin yung 2 nasa hallway. Ang bibigat na mga hayop na to? Saad ng babae. Napawis siya nung hinila niya ang 3 sa loob ng bahay. Pinagpapatong nila ito at kumuha ng gas sa likod ng bahay si Rosana. Sa kanya to binuhusan. Nilabas ng babae ang isa pang van na nasa likod ng bahay at pinarada niya to sa harap. Kinarga nila ang 3 malalaking maleta na nasa likod at 2 bag sa loob. At bago sila umalis, sinindihan ni Rosana ang gas at nasunog ang katawan ng grupong umatake sa kanila kanina. Umalis na sila palabas ng ground ng villa. Nang nasa highway na sila, may kinuha sa bulsa si Rosana
at pinindot niya ito. Narinig nila ang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng villa, kaya agad pinarada ng babae ang van sa gilid ng highway. Nakita nila ang malaking apoy na umangat pataas at nakita nilang nasusunog ang buong villa. Gusto ko sanang tumanda sa villa na yun, pero alam kong hindi yun mangyayari. Saad ni Rosana na nakatingin lang sa kanya ang babae. Alam ko, sa klase ng kahapong meron tayo, wala na tayong kinabukasan na naghihintay sa atin. Saad ng babae sa kanya. Muli na nitong pinatakbo ang van at tinawagan naman ni Rosana si Dino para sa lokasyon kung saan magkikita. At binalita na rin niyang nangyari kanina. Sige boss, ang sagot agad ni Dino sa kanya. Samantala, nagising ako ng maaga at natutuwa ako dahil sa wakas pagkatapos ng 4 na taon, gagraduate na ako. At ilang araw na lang ay matutupad ko na ang pangarap ko. Nauna akong pumasok sa banyo at naligo agad ako. Paglabas ko, nakita akong kagigising lang ng mga kasamahan ko sa barracks. Ken, ang aga mo naman, batchmate. Saad ni Arnold. Excited ka masyado. Dagdag pa niya. Dahil hanggang tenga ang ngiti ko sa tuwa. Pangarap niya kasi to. Kaya ganyan siya. Saad ni Marvin na ngayon ay umuunat pa sa kama. After 4 years of training, ngayong araw na ito ang pinakihintay naming lahat, ang graduate sa Police Academy. Hindi ko maialis sa mukha ko ang ngiti dahil sa wakas, magiging ganap na pulis na ako. Tinawagan ko sina Daddy para ipaalam sa kanila ang graduation ko. Son, it's 5 in the morning, and your commencement exercise is not until 12 noon. Saad niya sa akin na inaantok pa ang kanyang boses. Babe, hang it up. Narinig kong saad ni Mami sa kanya. Excited lang ako, Dad. Sorry. Saad ko sa kanya. It's okay, son. Sagot naman ni Daddy sa akin. Na narinig kong parang inagaw ni Mami ang phone niya at pinatay ito. Against kasi si Mami sa profession na pinili ko. Kaya ganyan siya ngayon. Naalala ko pa noon, 4 years ago, tinabihan pa niya ako sa kama nung ginising niya ako para mag-breakfast. Wake up, my son. Gising niya sa akin. Kita kong nakangiti pa siyang nakatingin sa akin. Good morning, Mommy. Bati ko sa kanya, sabay yakap ko sa kanya, at hinalikad pa niya ako sa noo. Tara na, baby. Pinagluto kita ng mga paborito mong breakfast. Saad niya sa akin na napangiti ako sa tuwa. Salamat, Mommy. Saad ko at bumangon na siya. Hinila pa niya ako patayo sa kama ko. Nakayakap pa siya sa akin nung naglakad kami papunta sa kusina. At nakita ko sina Daddy at Francina na nakaupo na sa upuan nila. Good morning, Third. Bati ni Daddy sa akin. Good morning, Dad. Agad akong pinagsilbihan ni Mami na nakangiti lang siya sa akin habang si Francine naman ay humihikab pa dahil sa antok. Eat up! Saad ni Mami sa akin na nagsimula na akong kumain. Dinig kong naghahampa si Mami habang nasa harapan to ng kalan. Kaya napatingin ako kay Daddy na umiinom ngayon ng kape. Dad, what's wrong with Mommy? Tanong ko sa kanya. Nangumiti siya sa akin. You know what day today is? Tanong niya sa akin. Natumingin naman ako sa hinandang pagkain ni Mami at sa kalendaryo namin sa ref. Oh shoot! Saad ko sa sarili ko nung nakita ko ang nakabilog ng araw sa kalendaryo. That's right, son. Saad ni Mami. Today is the day that you will start your career in accountancy. Dugtong pa niya. At umupo pa siya sa tabi ko at inakbayan ako. I can finally mentor you and train you
on how to run the company. Saad ni Mommy sa akin at nakita kong natutuwa si Daddy habang humikab lang si Francina. Wow, I can finally say I'm getting old. Saad ni Daddy na natawa na lamang si Mommy. You are supposed to be old, Dad. Saad naman ni Francina. Because you are a daddy, not kuya. Dugtong ni Francina na lalo lang tumawa si Mommy. Nakita ko ang tuwa sa mukha ng pamilya ko na nagtatawanan at nagkukulitan. Pero lingid sa kaalaman nila, may ginawa akong alam kong hindi ako mapapatawad ni Mommy. Mom, Dad, may sasabihin po ako sa inyo. Panimula ko. Tumigil sila sa pagtawa at nakangiti pa silang tumingin sa akin. What is it, son? Tanong ni Mommy sa akin. Ano kasi, Mommy? Saad ko. At lumipad na lang ang platong nilagay niya sa harapan ko kanina. At nabasag ito. Dahil tumama to sa lababo. Pati ang basong nilagyan niya ng juice para sa akin. At nag-walk out siya sa kusina. Oh, third. Saad ni Daddy sa akin. Stupid kuya. Saad naman sa akin ni Francina. Pagkatapos kong sabihin sa kanila na natanggap ako sa PNPA at magsisimula na ako this coming school year. Bakit hindi mo sinabi sa amin to before ka nag-submit ng application? Tanong sa akin ni Daddy. Alam ko kasi na hindi kayo papayag, kaya hindi ko na lang tinuloy. Dahil kita kong nadismaya sa akin si Daddy. Pagtapos naming ligpitin at linisin ng nabasag na plato at baso sa lababo, bumalik na sa kwarto niya si Francina habang sinamahan naman ako ni Daddy papunta sa kwarto ko. I'll talk to her, Mom, okay? Go inside your room and wait there. Saad niya sa akin at naririnig namin ang ingay ng punching bag sa loob ng gym. Hopefully maintindihan niya to. Pero, looking at her reaction earlier, saad ni Daddy, na tinapik ako sa balikat at naglakad na siya papunta sa gym. Pumasok na ako sa kwarto ko at naupo sa kama habang naghihintay kay Daddy. Nang biglang may malakas na kalabog akong narinig. Kaya agad akong lumabas ng kwarto ko at nagkatinginan pa kami ni Francina. Sa gym, saad niya. Kaya tumakbo kami papunta doon. Oh no, Daddy. Mahinang saad ko. At nung pagpasok namin sa gym, nakita naming bumagsak pala sa sahig ang punching bag ni Mommy. At kita kong hinihingal pa si Mommy habang nakatayo lang malapit sa punching bag si Daddy. Calm down, Cello. Saad ni Daddy sa kanya na nakakamao pa rin siya at pawis na pawis. How dare he? How dare he insulted me like this? Sigaw ni Mommy at pinagtatadyak niya ang punching bag sa sahig. Mom! Sigaw ni Francina. You! Sabay turo sa akin ni Mommy na pinigilan naman siya ni Daddy nang humakbang na siyang palapit sa akin. Babe, calm down! Sigaw ni Daddy sa kanya na napaatras naman ako palayo sa kanila. I have never been so betrayed by anyone except for your father. Sigaw ni Mommy sa akin. Kita kong parang umiwas ng tingin si Daddy sa akin. Mom, gusto kong ako ang magdesisyon sa future ko. Not you, not Dad, but me. How dare you go behind her back and applied? How dare you? Sigaw ni Mommy sa akin habang pinipigilan pa rin siya ni Daddy na lumapit sa akin. Mom, please listen to me. Ginawa ko to para maprotektahan ko kayo. Why do you think we have this high-tech security we have at home? You don't need to protect us. That's our job as your parents. And your job is to follow us. Me! Saad niya sa akin. I have never felt like this before. And you?
You made me so angry. Saad ni Mami na pinipigilan pa rin siya ni Daddy. How dare you go behind her back and applied for that fucking profession, ha, Kenneth? Sigaw niya sa akin. Kasi gusto kong maprotektahan kayo ng maayos. Saad ko sa kanila na napatigil sila sa sinabi ko. Alam ko ang ginawa mo noon, Mami. Noong niligtas mo si Daddy at si Tito Jepoy. Saad ko sa kanya na nagulat siya sa sinabi ko. Oo, alam ko ang ginawa mo. Napatigil na siya at tinulak niya ang kamay ni Daddy na nakayakap sa bewang niya. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang Daddy mo. Alam ko, mahal na mahal ko kayo. At gusto kong ako na ang magpoprotekta sa inyo. Pero sa paraan na alam kong makakatulong sa inyo. Sa atin. Kaya ako ginawa to, hindi para suwayin kayo. Paliwanag ko sa kanya. Humakbang ako palapit sa kanya, na ngayon ay kumalma na siya. Gusto kong makatulong, dahil noong mga panahon na yon, pakiramdam ko wala akong silbi, dahil wala akong ginawa. Saad ko sa kanya, na ngayon ay nasa harapan niya na ako. Mahal na mahal ko kayo. Kaya bilang panganay, panahon na para ako naman na magprotekta sa inyo. Paliwanag ko sa kanya na tinignan nila ako. I'm sorry anak, kung yun ang nararamdaman mo noon. Saad ni Mami sa akin na lumingon siya kay Daddy, kaya binitawan siya nito. At lumingon siya sa akin. Okay lang yun, Mami. At least ngayon, pwede. Bigla na lang akong napaatras nung tinadyakan niya ako sa tiyan. Chelo! Sigaw ni Daddy na mabilis na nakaabante si Mami at pinatong ang kanang paa niya sa dibdib ko. Sabay turo niya kay Daddy, kaya napatigil siya habang nakatingin si Mami sa akin. Don't you dare think na tapos na to, Kenneth? Mark my word, you will regret this. Banta niya sa akin, sabay alis niya at lumabas na siya ng gym. Tinulungan ako ni Daddy tumayo at umiling na lang siya. I'm sorry, Dad. Saad ko. Hi, I hope you know what you are doing. Saad niya sa akin at lumapit sa akin si Francine. You are so stupid. Francine, saad ni Daddy sa kanya. You know what this mean, right, Kuya? What? Tanong ko na lumapit siya sa akin at nilapit ang mukha niya sa mukha ko. I'm going to be stuck with your stupid responsibilities. Galit na saad niya sa akin. Sabay alis niya palabas ng gym na nagkatinginan kami ni Daddy. She is right, you know. I really hope you know what you are doing. Sabay tapik ni Daddy sa balikat ko at umalis na rin siya. Fast forward, 4 years later, nandito na ako sa PNPA at ilang oras na lang ay gagraduate na ako at hindi na ako makapaghintay na isuot ang graduation uniform ko at rumampa sa stage para kunin ang diploma ko. Reyes, tawag sa akin ng OIC namin sa barracks. Sir, tumikas ako at sumaludo sa kanya. At congratulations. Bati niya sa akin at kinamayan niya ako. Thank you, sir. Nakangiti kong sagot sa kanya. Oo nga pala, may konting salo-salo mamayang gabi sa isang bar. Malapit lang dito yon. Gusto kong sumama ka. Try ko lang po, sir. Naghanda kasi ang lola ko sa bahay nila. Sagot ko sa kanya. Sige, basta kung makakatakas ka, pumunta ka na lang doon, ha? Yes, sir. Agad kong sagot sa kanya.